Always watch your back. Always watch your back. Yo, ako nga pala si Rosel Salcedo, 37 years old. Tubong Paranaque, pero mas lumaki na dito sa Cavite. At mas kilala sa alias na Kulot. Yun nga, pinanganak ako sa Baclaran. Doon na rin ako nagkamulat, nagkaisip. Tapos, doon na rin ako na-aksidente pala. Kasi na-aksidente ako nung bata pa, 6 years old pa lang ako. Nabangga na ako kasi makulit daw ako eh. Kasi yung street namin, walang hams pa nun. Kilala yung For the Boys na yun. Parang karinderya ng mga jeepney driver yun eh. So ngayon, naglalaro kami dun. Yun nga, may jeep na diretso doon at di ko naman alam na ayun, nabangga ako. So, diretso Protasio, di kinaya sa Protasio, diretso sa San Juan de Dios. Siguro, birthday hanggang Pasko doon ako. Kaya, ano yun, best experience yun. Bilang isang bata, binigyan pa ako ulit ng pagkakataon ni God na babuhay ulit. Para matutunan nga kung ano yung ibig sabihin ng buhay. Yun nga, kaisip, nag-aaral. So ngayon, grade 2. Hanggang grade 2 lang siguro ako sa Baclaran. Tapos, syempre, napalipat kami sa Cavite kasi nga, ang airport ko kasi sa Ilonggo. So, mahilig sa mga business, negosyante. Mahilig sa mga ganyang, mga paparaan, mga madiskarte ba? So, ngayon, syempre, medyo umasenso. Ngayon, binigyan yung airport ko, yung ninong ko pala, binigyan yung airport ko ng lupa na pwede na daw namin pagtayuan ng bahay dito sa Cavite at kumbaga pinangalan na sa kanya or inano na sa kanya. Parang binigay or regalo na lang. So, siyempre, napagandang opportunity nun. Nagkaroon kami ng lupa dito sa San Nicolas, sa Bacoor. So, siyempre, tinuloyan ng bahay. Kasi nung naman, si Airpat, tuloy-tuloy pa rin yung business niya. Ano siya, patawid-tawid siya dito ng Bacoor to Paranaque. So, para kasing nahihirapan na, si Airpat, ang inano niya sa amin, sinuggest niya sa amin, is kung gusto na namin na bumalik ulit ng Baclaran para tulungan siya doon na magnegosyo. Kasi nga, ang unang negosyo ng Airpat ko is yeluhan eh. Kasi malapit lang kami sa Seaside Market. Kami yung nagpo-provide ng mga yelo doon. Sa mga re-ice, ng mga sugpo, isda, kung ano pa na yan na kailangang i-re-ice doon. Kasi syempre kailangan ng mga yelo sa mga mga re-ice na ganyan pagkatapos na ng tinda. Or kadating pa lang ng mga biyahe ng kadadating pa lang ng sugpo na galing sa probinsya para ikalakal dito sa Maynila. So yun nga, si Ermat din nagkaroon ng opportunity. Natulungan siya ni God na makapunta rin sa ibang bansa. At yun nga, napunta siya, nakasama niya yung lola ko doon sa Italy na para maging caregiver. At yun, si Erpat naman, nag-expand yung negosyo niya. Yung yeluhan niya, nagkaroon pa ng another naman na business. So siya, ang ginagawa naman niya is yung similya. Similya siya ng alimango. Maliliit na alimango na binibili niya sa Bicol para benta niya dun sa mga kapatid niya sa Capiz. Kasi may mga kapatid niya naman is may mga pulong. Pulong means is fish pond sa Capiz. So doon papalakihin yung similya para maging malalaking alimango, mud crab, kumbaga na nabibilid sa mga dump farm. Makikita nyo na nailuluto dyan or na-vlog dyan sa Seaside Market o kaya sa bandang Dampalang sa may Makapagal. So yun nga, ang ginagawa ng airport ko, bumibili siya ng sako-sako din. Siguro matagal, mga 2 linggo bago siya makabalik dito. Tapos pagbalik niya, siguro mga 3 sakong similya yung dala niya na. Tapos bibilangin ko yun. Ako na yung magbibilang nun. Siyempre, ako yung katulong ng airport ko sa mga ganung yung business eh. Kasi nga, mas namulat ako sa sa business na gano'n. Gusto ko kasi
Sa Baclaran kasi pag di ka gumalaw, wala kang kakainin. Pero doon, pag gumalaw ka, sipagan mo lang, kahit mag-ice ka lang, kaya na, di ka magugutom doon at araw-araw kang may ano doon. Kaya mas ano na ano ko yun, na kasanayan ko na nabubuhay ako doon ng hindi ako nawawalan ng pera sa bulsa at palaging busog ako dahil yung gilid ng ano namin, bahay namin is puro ano yun, puro dampa or ano, ihawan. Basta yung mga sikat dati na ano na restaurant, G Squared, Walk With You, Aling Letty's, nandyan lahat yan sa Baclaran, kaya talagang the best dyan. So yun nga. So di na kinaya ng airpot ko na hawakan niya yung dalawang business na yun. So kami magkakapatid, apat pala kami. Dalawang lalaki, dalawang babae. Pangalawa ako sa bunso. Bunso yung lalaki. So kami na yung nag-provide kami na yung humawak ng ano, ng yeluhan ng airpot ko. Kasi nga yung airpot ko, palagi na siyang umaalis, pupunta na siya ng Bicol para kumuha nga ng similya. So kami naman, yung kuya ko naman, siya yung naghahawak ng ano, siya yung naghahawak ng pera para mag-budget dun sa or kailangan tumubo kasi ang yelo naman kasi pag natunaw yan wala kang tutubuin diyan, so kailangan mabilis na mabenta yan. So ang ginagawa ng kuya ko, bibili siya ng yelo na kumbaga may contact na naman kami, tapos di-deliver sa amin. Ngayon ako, ang ano ko naman doon, gawain ko naman doon, ako yung mag-aabang nun para mag-ice pick. At iano yun, lalagay sa malaking, sira na siya na ano na freezer chest na malaki. Doon namin nilalagay yun. Para may naka-reserve na kung sakaling may kukuha, bibili ng isang banyera. Kasi gano'n yung bentahan doon. Isang banyera, kalating banyera. 1.8, 1.16, mga gano'n. Tapos may mga bloke-bloke din. May giniling, kasi may grinder din kami ng yeloan. Kasi yung mga giniling sa mga isda naman yun. Sa maliliit na sugpo kasi hindi naman pwede yung mga na ice pick na yelo yung ilalagay mo doon. Kasi nga masira nga naman yung sugpo. So, ganun. Kumikita naman kami ng kumikita kasi ang singilan naman nun pagkatapos ng tinda. Kasi, siyempre, order sila ng mga, siguro sa isang tao, order yun ng mga, nakaka-apat na banyera. Mga ganyan. Ganyan yung ano nila, yung orderan nila. So, gabi na sisingilin yun. Gabi na yung singilan nun. So, mas malaki naman yung tubo kasi may nakalimutan ko na yun. Siguro, ang bili namin sa isang bloke nun is 700 lang. Tapos, ano namin na napapatubo namin yun ng Dobler kalahati doon. Siguro, nabibenta namin ng 1.4 yung isang bloke. Depende pa yun sa bloke kung malaki talaga yung bloke. Ayan. Nga, pakiramdam ko nun talagang hayahay na yung buhay namin Kasi nga, nandun na lahat Binibigay na lahat Turuin mo, sa isang araw, di ako naubusan ng 500 sa bulsa. Busog na busog pa ako. Nagagawa ko pa yung mga trip ko. Yun, doon na rin ako nag-start na mag-bisyo, siyempre. Kasi, ang oras ng duty ko nun is madaling araw So, siyempre, nag-ice pick ako. Siyempre, kailangan productive. Gawa ko yung kailangan kong gawin na trabaho bago ako matulog. As long na nagawa ko na yun, at yung mga kapatid ko na yung gigising para sila na yung mag-umaris. May mga tauhan naman kami pero siyempre, kailangan ko rin gumalaw kasi nga, siyempre, kami magkakapatid. Nasanay kami na kailangan mong gumalaw kasi kung di ka gagalaw, 'di ba? Hindi ka kakain. 'Di ba? Wala kang pagkain, wala kang pera. So, yun nga. Binigay na lahat ni God kaso biglang syempre hindi naman natin masasabi lahat ng putang. Ito na yung life mo 'di ba? Bibigyan ka rin ni God ng isang matinding pagsubok para kakayanin mo ba yung hayahay, biglang down ka na lang bigla na mabilis. Ito na nga, nagkasakit na si Airpat. Pina-check up namin siya kasi one time nun, kasi si Airpat nabisyo nga Yun lang yung trip niya Minom, sugal,
O sabihin na natin ng bababae, siyempre, lalaki yan eh. Hindi maiiwasan yan. Nagbe-beer house. Siyempre, mga pinsan niya, mga Ilonggo rin yan. Ang trip kasi nila, pagkatapos nila mag-realize ng mga sugpo, inom. Ang start ng umaga, pagkatapos, tanghali, hanggang gabi. Pagkatapos doon, di pa sila matatapos doon. Airport Road sa Baclaran, pupunta pa yan doon. Mag-iinuman pa ulit sila doon. Minsan nga, doon ko na sinusundo dati yung airpot ko eh, para lang kunin yung pambayad ng yelo eh. Bakal ko pa siyang tawagin airpot doon. Sabi niya sa akin, tawagin ko lang siyang tito. Pagpapasok ako, tapos bibigyan lang nila ako ng isang bucket para, or isang bottle lang. Papatibolan pa ako. Pero syempre, gusto ko pera agad eh. Kaya na agad. So ngayon, di ako bahala nilang airpot ko yun. Kasi kasiyahan niya yun eh. Diba? Yun na lang yung ano niya eh, yung kumbaga yung enjoyment niya pagkatapos ng pagod niya. Sige, bigay natin yung luna. Kaso syempre, hindi siya mahilig mamulutan eh. Inom lang siya ng inom. So ngayon, tinamaan yung atay niya. Nagkaroon nga siya ng ano, ng komplikasyon sa atay. Karoon siya ng HEPA B. Hindi namin alam bakit HEPA B agad yung ano, sintomas. So, check up namin sa San Lazaro kasi nga, nakakaawa yun eh. Sa San Lazaro lang naman. Ang findings doon, nahawa daw siya sa isang babae. Yun nga yung findings doon. So, siyempre, sexual, parang transmitted na disease na rin. So, positive. Wala naman airpod ko dito eh. Airbag ko dito eh. So, sa babae nga niya na, ano yun, nahawain yun. Hanggang maging komplikado. Ano na, nahirapan na si airpod. Kasi, kami din, kasi yung, ano namin, yung kita namin, yung naipon namin, baliwala lang sa isang linggo. Kasi yung check-up pa lang niya. Dito sa ano na namin siya dinado sa Jose Reyes sa may Tayuman doon. Tang ano yung ano niya, sa linggo niya 21,000. Pero mo yun, ano pa lang niya yun na dialysis na kasi ginagawa sa kanya. Malaki yung tiyan niya, namamanas. Yun na yung time na ano na, nawala na ako sa wisyo kasi nga, nawala lahat ng ano namin eh. Nawala lahat ng pera. Alam mo yun, yung simpleng pamumuhay. Balik kami sa Cavite. Kumbaga, kuya ko nun, ano eh, ano rin yun, bigay sa luho din si kuya nun eh. Kung anong meron yan, ano, motor, ang mabilis. Nandun agad sa kanya kasi nabibigay agad, napoprovide agad. Ako naman nun, hindi naman ako mahilig sa mga ganong motor. Bike naman yung trip ko nun. Kaso nga lang ako, nahilig ko. Barkada, bisyo, lahat yan. Na-try ko. So, yun na. Doon na ako pumasok sa ano, sa mga illegal. Kasi nga, kailangan ko i-provide yung ano ko, bisyo ko eh. Tsaka yung, siyempre, hustling eh. Gusto ko rin magkapera kahit pa paano eh. Doon na ako natuto mag-push nun. Start ako sa marijuana. Kubrab ako, siguro, gumagrab ako ng 500, tapos napapalabas ko siya ng mga 1.5, hanggang sa lumaki ng lumaki. Tapos, grind lang ako ng grind nun. Ang ginagawa ko lang nun, bike. Kasi nga, ano nga eh, ang trip ko nun, bike. Kikit ako, tapos, di ko papuntahin sa bahay yung mga umiscore sa akin, ako yung pupunta sa inyo. Kaya, parang ang dating ko nga nun, siguro sa Pote hanggang Molino, kilala ako eh. So yun nga, 10 years ako nag-hustling. So malaking bagay din na nagtulak sa akin. Kaya ako pumasok sa ganung larangan dahil nga namatay nga yung airpot ko. Kasi nga, parang yung namatay siya, parang biglang gumuho eh. Kasi nga, siya yung talagang kadikit ko doon. Although, si Airmat nagpo-provide ko. Mahal ko sila pareho, pero siyempre yung bonding namin ni Airpot na siya palagi yung kasama ko. Sa pagising pa lang, gising ka, kain ka na to, ganyanin ka. Diba? Tuturuan ka, pilipin ka. Diskarte ko nga habang nag-ISP kami ng Airpot ko. Yun yung talagang pinaka hindi ko makalimutan na experience ko. ISP kami ng Airpot ko noon sabay. Tapos tinanong niya ako, di ba may pasok ka? Sabi ko, hanapin ko na sa airport ko nun. Yung mag-aaral pa. Wala namang pera dun eh. Ito may pera dito eh.
Ngumiti lang siya. Parang na ano niya ako na nagets niya ako eh. Na ano mo yung skills, di ba? Ano mo yung learning about that. Kumbaga, yun nga yung sinasabi nila na ano mo yung diploma sa diskarte. So yun nga, binibigay sa akin. Diskarte ko nun. Nakakaipon ako. Nakakabili na nga ako ng kilo nun eh. Yun na yung ano ko. Tapos, nandyan na. Parang, yung binili ko, deliver na lang sa akin kasi papasabay yung mga tropa sa akin. Tapos, nakukuha ko lang sa mababang presyo. Kumikita pa ako. Ang daming tropa. Ang dami kong pambisyo. Hindi ako nawawalan. Tapos, yung babae na yung mga lumalapit. Pero syempre, ano tayo dyan? Ano lang, cool dudes lang. Kumbaga, bibigay lang. Ano lang, party lang. Pero syempre, tanga na. Hindi naman lahat ibibigay sa'yo ni God. Eh. Papasahin ka, pero syempre, matututo ka kung ano yung dapat at sa ano hindi dapat. Diba? Oo, may tama, pero mas lamang yung mali eh. Kaya yun, ayun na. Yun eh. Diba? Ano nga, hindi nga sa'yo bibigay ni God lahat. Kumbaga, kung ano yung dapat na ano mo, gawin mo na binigay sa'yo ni God, dapat gawin mo ng maayos. Kaso hindi eh. Yung binigay sa akin ni God, wala eh. Ano? Pinalya ko. So, ayun. Binigyan ako ng leksyon ni God. So, yun. Busted na nga. Year 2016. Taon ng Tokhang Duterte Days. Yun nga, nahuli ako dun sa City Homes. Pero, ang mga unang nahuli na yung mga tropa ko dun sa nakatambal dun sa apartment. Kasi nga, parang naroon ako ni God dun eh. Niligtas ako. Na pinalis niya muna ako. Tas, kasi nga susunduin ko yung mga pamangkin ko sa school nun. 2 pamangkin ko. Tinawagan ako ng kuya ko nun. Para sunduin na kasi nga naulan. Tas nasa labas siya. So ngayon, yun nga, lumabas ako. Pero yung tropa ko, sinabihan na ako na may kotse nga daw na puti dun sa labas na nag-aabang. So ngayon, siyempre, medyo matapang. Sabihin pa na, tanga, TH ka pa. TH ka naman eh, mga ganyan. So ngayon, di ako naniniwala. Yun nga, nasundo ko na yung mga pamangkin ko. Maganda naman dun, naatid ko pa sa bahay yung 2 pamangkin ko. So yun pala, the other side, tanga, nahuli na pala sila. So ngayon yung isang tropa dun na medyo kido pa, umiiyak na, tinuro yung bahay namin. At sinamahan yung mga intel dun para dakpin nga ako. So sakto naman, palabas na ako ng bahay. At yung ano ko nga nun, yung isip ko nga nun, di muna ako didiretso ng apartment kasi pupunta muna ako ng Paula nun. Kasi nga may girlfriend nga ako dun dati. So doon muna ako mag-stay. So di ko na malayan na nandun na pala yung mga pulis sa court na nakaabang sa akin. Kasi bumili pa ako ng yosin. Tapos bigla na lang may nagberag sa likod ko na puta. Kala ko tropa lang din eh. So, sinisigo ko pa eh. Puta, pagkatingin ko sa likod, ang laking tao na. Pero yung pagdating nga namin sa City Hall, nakahinga ako ng maluwag kasi puta, nandun yung kuya ko. Talagang, yung iyak ko talaga, iba na, kuya tulungan mo ako. Yun yung nasabi ko sa kanya na kahit di kami nag-uusap noon pero nandun siya para supportahan niya ako. So ngayon, kinaumagahan, dumating nga yung kuya ko. Kasama yung asawa niya. Yung binigay niya sa akin na padala niya sa akin na pagkain, hindi ko nakain kasi talagang pagsisisi ko na kuya, ilabas mo na ako. Yun yung sinasabi ko sa kanya, ilabas mo na ako kuya. Hindi ko na kaya dito. Isang araw pa lang yun ha. Wala pang ano, hindi ko pa na-experience yung yung 1 linggo. Hindi, isang araw pa lang, tangina. Talagang mararamdaman mo yung impyerno. Doon pa lang impyerno na.
Hanggang lumipas ang linggo, lumipas ang isang buwan, ililipat ka na. Pero tangina, araw-araw ganun yung magiging senaryo mo na dadalawin ka, maghihintay ka ng pagkain. Mga dumadalaw sa akin nun, tita ko, tita ko na palaging ano sa akin, advice sa akin na tumigil ka. Kasi ka-close ko rin yun, tita Jean ko, na nagapasig sa mother side ko. Dinalaw ako, talagang iyak talaga. Lahat ng dadalaw sa akin talagang iyak. Talagang matutulog ako nung pahalang. Gigising ako ng madaling araw. Tangina, sasama ako sa mga maglilinis doon. So, talagang yung mga sakit sa balat, nakuha ko na. Kuya ko rin talaga, yun yung talagang the best na sumuporta sa akin. Kasi yung mga time na nasa labas ako, tangina. Ano kami? Talagang versus talaga Ellis. Kasi nga, hindi ako nag-aano sa kuya ko, hindi ako sumusunod sa kuya ko. Kasi nga, parang ito na yung buhay ko eh. Kaya ko naman eh. Sa sarili ko, kaya ko. Pero yung tangin na yung nakulong ako, siya pa rin yung tinawag ko, pero di niya pinabayaan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung kuya ko, sumusuporta pa rin para sa akin. Bibigay ng advice. Ganda na yung buhay niya, kaya okay din, nabibigyan niya rin ako ng good moral. Pag kailangan namin ng pahinga, ng misis ko, pupunta kami dun sa kuya ko. Ayun, enjoy. Kumbaga yung bonding namin ngayon mas nagiging digid na. So yun nga, nagkaroon ng motion to rehab na kala ko nga, tangina, laya na eh. Parang nadismaya pa ako ng mga panahon yun kasi puta, another buno na naman ng year. Pero yun pala yung na dahilan para ibalik ako ng Diyos sa Kanya. Yung pagre-rehab ko na yun. So yun nga, na-rehab ako sa Tagaytay. Siguro, nagbuno rin ako ng 1 year and 4 months dun. So, ayun nga, program, balik, therapeutic. Kumbaga, na-cleanse ako eh. Bumalik yung ko kay Jesus eh. So, nagdadasal na ako, nag-ano na ako. Lahat na. So, yun nga. Nakalabas ako. Sinundo ko ni Kuya. Kalabas, siyempre sa bahay lang. Tulong sa bahay hanggang si Kuya, tinulungan pa rin ako. Nandiyan pa rin si Kuya. Nirefer niya ako sa kaibigan niya na maging delivery man sa Ashana. Kasi may bagong bukas nga sila na restaurant doon sa Ashana nun. So nakapasok naman ako. Ganda naman. Okay din yung pasahod kasi nga ang babait ng amo. Tsaka Chinese. So may mga tip. Kasi di-deliver ka lang. Japanese bento yung namin, di-deliver ko. So, umabot ng 3 buwan, 4 na buwan, puta. Yun na naman. Yun na naman tayo. Yun na naman tayo ni God. Pandemic naman. So, tanga na. Ayun na naman. Tambay na naman. Balik na naman sa pagiging tambay. Na, ayun, napapaisip ako. Tanga na, parang gusto kong bumalik ulit sa, pagga-grind kaso, tanga. Parang huwag na lang kasi napagdaanan ko na yun eh. Diba? Babalik pa ba ako? Andito na ako eh. Tuloy-tuloy ko na to. Yung pagbabago. So yun nga, pa ulit ng naghanap ng trabaho pagkatapos ng pandemic. Ayun. Dito na ako ngayon sa City Hall. Student, housekeeping. Tatrabaho sa City Hall. Na yun nga, hindi nga nila alam na ganito yung yung buhay ko, yung background ko. Pero medyo hesitate pa ako na kinukwento ko to. Pero syempre, ito yung buhay ko eh. Kailangan pa bang ikahiya to? Diba? Naranasan ko, na-experience ko. So, kung mga sila, dismaya sila sa akin, sa kanila na yun. Pero ito ako, ito yung tunay na ako. Yun nga, yung mga kabataan ngayon na talagang
Kasi medyo ano ngayon yung mga kabataan medyo ano na sila ngayon advance 'Di ba? Kasi yung mga panahon natin nun, may locals, mga ganyan-ganyan pa yung uso So ngayon, medyo nag-high level na sila. Kung papasok sila sa mga ganyang kalakaran, pag-isipan nila. Hindi lang isang beses, dalawang beses. 'Di ba? Milyong beses nilang pag-isipan kung tama ba yung tatahakin nila. Kung may mapupulot ba silang aral o may matutulong sila sa magulang nila kung papasok sila sa ganyan. Ayan, yun nga yung mga nagtutulak na nag-hustlin nga sa mga ganyan. Pwede naman tayo mag-hustlin ng legal 'di ba? May mga ibang hustlin diyan. Pwede kang mag-clothing, pwede. Dami, 'di ba? Kung gustuhin mo, mas madali lang, 'di ba? Oo, mas madali 'yun. Pero tangina, mas madali rin yung buhay mo doon kaya kung ano, gagawa kayo, papasok ka sa ganun, iwasan mo na. Gumawa ka na lang ng ibang paraan para lang makagrind ka ng iba, di ba? Ang daming paraan dyan. Tangina. Meron nga dyan na bata Tangina. Ano ba naman business ka ng simpleng hotdog, di ba? Di ba? Sandwich. So. Hustling din yun, di ba? Kikita ka pa. Kikita ka, busog ka pa. Pero yung ganyan, malaking pera, pero tangina, malaking buhay din yung mawawala sa'yo. Shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Baclaran, Macarya, Lote, mga kabrad ko dyan sa San Lorenzo Ruiz chapter, sa Baclaran UDA chapter. Utol ko, sa mama ko lalo na, Rosemary. Utol ko kay Kuya Ja, sa ate ko, sa bunso kong kapatid. Basta lahat ng mga kilala niyo na kung sino kayo, lalo na yung mga ups and downs kong nakasama. EJ, Kuya Ron, si Lloyd, yung Three Brothers, yan. Shoutout dyan. Basta tropang Baarya. Mrs. ko, tsaka si Tiyong Sud, yan. Sa Bunsoy, shoutout sa'yo. Magbago ka na. Yan. Always natin supportahan yung kwentong kanto. Di lang to basta kwento. Makakapulutan mo ng aral to. Basta, suporta lang tayo dyan. Back.